It's okay for us kung magka-cover ka. Go ahead, please. Ako po si Alem. Dati po ako mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines. Taong 2014 po. Nung pagpasok ko pa lang po ng PUP, pagkatapos ko po mag-enroll, first day of school, June, ang sumalubong po agad sa amin mga freshmen, rally, mga protesta, mga malalaking poster. Tapos po, naisip ko na... Sandali nagsabi ka ng rally. Opo. Totoo ba yung sinasabi ng ibang kagaya mo na pag mayroong malakihang rally like SUNA, ay kinakancel ng PUP management yung klase? Walang klase? Hindi naman po kinakancel, pero may mga professor po kasi na nakakausap kaming mga organizer para manghingi ng mga klase sa kanila para mapasama po namin sa rally yung mga estudyante. Magkaroon po kami ng pagkakataon na mapropagandahan ang mga estudyante at eventually ay ma-recruit sila. So meaning, sanction ng teachers yung pag-attend ninyo sa rally? Ang ibig ko po sabihin, kasi hindi po formal yun na magbibigay kami ng letter sa kanila na papapirmahan, sir, ma'am, may papapirmahan kami, papasamahin sa rally. Hindi po parang nasasabihin lang ng mga prof, sige, hindi ko papasukan yung klase na yan, puntahan nyo ng ganitong oras. Ako yung naka-assign dyan na magtuturo, hindi ko na lang papasukan kayo ang pumasok. So Mr. President ng PUP, hindi nyo na-monitor itong mga teachers na ganito? Na tuwing rally, sige na lang, hindi sila magkaklase, inaalaw nila yung mga estudyante na sumali sa rally? Namomonitor po namin yun at binibigyan namin sila ng warning. Sa totoo po ay meron na kaming ilang mga binigyan ng sanction ng mga guro at nagpalabas na rin po kami ng memorandum noon pa na bawal magpalahok ng mga estudyante sa mga rally, lalo na kung ito ay may kapalit na grade. At hindi din po namin kinukonsinti yung ginagawa ng mga guro na ito. Meron na ba kayo natanggal na guro? Diyan, alam ko may insisting talaga. Ilang years na yan, sumasali sa rally itong mga estudyante na ito. Meron na kayo natanggal? Wala pa? Meron po kaming mga nakasuhan. Ano nangyari sa kaso? Kasalukuyan po silang nangangako na hindi na nila uli gagawin yon. Kasi po nagtatago naman sila sa likod ng mga batas din na ang ginagawa nila ay hindi naman illegal. So kami po ay naghahanap din ng mga batayang Kayo, illegal. you should have the wisdom. Kung magtatago sila sa academic freedom, ikaw bilang isang dating aktivista rin at ngayon presidente ng universidad, hindi mo na-question yung limits ng academic freedom nila, yung pag-allow ng mga estudyante, cancel nila yung klase para lang makapag-attend sa rally? Hindi ka ba nag-question yan? Personal ko pong kino-question yun. At hindi ko po yung ginagawa. Kung ako po ang inyong tatanungin bilang faculty, ay hindi po ako nagpapasama ng mga estudyante ko sa mga rally. Yun po ang aking personal na pananaw. Alam niyo, proper administrative sanction, strict sanction should be meted out to these teachers. Within the bounds of the law po. Within the bounds of the law. Within the bounds of the law. Pero kung palagi lang ginagawa, every year na lang, every SUNA, nagka-cancel sila ng klase, hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Sige lang kayo warning, walang natatanggal. Ilang SUNA na ba na napupuno ng estudyante ng PUP yung kalsada? Walang maraming klase na kinakancel. Dapat meron nang natanggal na teacher dyan. Kung gano'ng katagal. Ako, alam ko yung limitasyon mo. Alam ko yung paghihirap mo. Nandyan ka, naiipit ka. Naramdaman kita, pero nandyan ka na sa posisyon na yan. Kaya, nire-remind kita. Nire-remind kita palagi. Dapat. Opo. Thank you. Please continue. Ayun po, bali, sa mga unang buwan ko po sa PUP, simula po nung pasukan, makailang beses po na may pumapasok po sa classroom namin, isang organizer, aktivista. Ang pakilala po niya, siya ay mula sa organisasyong LFS o League of Filipino Students. Noong una po, hindi pa po ako nagkaroon ng interest na sumali doon. Pero ang naka-convince po sa akin na
sumali o nagkaroon po ako ng interest doon nung pinaliwanag po nila yung tungkol doon sa issue ng contractualization. Kasi sa mga panahon po na yun, contractual yung nanay ko eh. 10 years na siyang contractual. Tapos parang pakiramdam ko, oo nga no, contractual yung nanay ko, bakit nga ba? Tapos nakita po nung organizer na parang may interest akong sumali o magtanong. Kaya po ang ginawa niya, kinulit po niya ako ng kinulit para hindi man muna sumali, mabigyan niya muna ng pag-aaral, mga discussion, para daw po mas malinawan ako kung ano yung tungkol dun sa contractualization. Ngayon po, pagka June hanggang October po ako ng 2014 sumali sa LFS, League of Filipino Students po. After po nun, binigyan po ako pinaliwanag po sa akin ng Constitution and Bylaws ng nasabing organization. At pagkatapos po binigyan ako ng paunang pag-aaral, yung MKLRP po, Maikling Kurso ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Ang MKLRP po, meron po siyang 4 na bahagi. Yung unang bahagi po, yung mayaman ng Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa po, ay ang kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayan ng tunggalian daw ng mga uri. Pangatlo, yung 3 ugat po ng kahirapan, imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. At yung pang-4 po, sa lahat ng problema daw po ng sambayan ng Pilipino, ang tanging makakasagot lang, ang solusyon lamang ay ang digmang bayan. Digmang bayan, ibig sabihin po, ang armadong pakikibaka. Ang mga mamamayan daw po mismo ang kinakailangang mag-armas, tapatan ang dahas daw di umano ng Estado, barel laban sa barel. Tapos po, nung nagtatanong na po ako sa kanila tungkol sa NPA, sabi nila sa akin, ang LFS hindi natin sinusuportahan ng NPA. Pero kinikilala natin ang kasaysayan ng armadong pakikibaka ng mga mamamayan simula pa noong unang panahon, simula pa noong panahon ni Andres Bonifacio. Ngayon po, naging parang dahil kabataan ka, estudyante ka, parang wow, may ganito palang mga nag-i-exist na bagay. Tapos parang pakiramdam ko po nun, parang adventure pa lang eh. Hindi ko po naisip na magiging delikado siya, na totoong bagay na pala itong pinasok ko. Kasi 16 years old lang po ako noon. Dati po, simula elementary hanggang high school, tawid lang ng kalsada, eskwelahan na namin. Ang ibig ko pong sabihin, nung nag-college po ako, doon ko naranasan yung mag-isang mabuhay, yung mag-isang sasakay sa jeep. Sobrang hindi ko pa po alam yung... Wala pa po akong idea sa totoong galaw ng mundo. Kaya siguro po, madali din ako nakumbinsi na sumali. Ngayon po, after po nun, yung organizer ko po, dinala po niya ako sa isang opisina sa Charlie Del Rosario building po. Opisina po ng publication, The Catalyst. School publication po yun. Nung panahon po na yon, wala pong tao dun sa opisinang yon. Dinala po ko ng organizer na ako lang at siya. Tapos unti-unti, meron siyang sinusulat dun sa whiteboard. May pinapaliwanag siya tungkol sa NPA, Armadong Pakikibaka. Sinusubukan na pala niya ako ng rekrutin sa underground organization na Kabataang Makabayan. Sabi niya sa akin, alam mo ba, meron pang isang organisasyon dito na sumusuporta talaga sa NPA. Maaaring katabi mo lang siya, nakikita mo lang sa paligid pero hindi mo alam kung na yun pala ay Kabataang Makabayan. Tapos parang nakadagdag siya sa akin na, wow, may ganon. Talaga, may nag-i-exist na, totoo po yun na naramdaman ko, may nag-i-exist na ganong klaseng organization. Gusto ko yung malaman. Parang feeling ko po kasi pag nasali ako doon, uy, yung iba kong kamag-aral, hindi nila alam yon. Ako lang nakakaalam nun. Feeling ko, mas nakakaangat ako sa kanila. Ngayon po, sinabi sa akin ng organizer ko, nakahanda ka ba sumali sa Kabataang Makabayan? Tinanong ko siya, Kabataang Makabayan ka ba? Sabi niya sa akin, hindi ko sasagutin yung tanong na yan. Ganito ka ititrain, sabi niya. Pag may nagtanong sa'yo kung Kabataang Makabayan ka, ang sasabihin mo, ano yon? Bakit? Kasi kapag sumagot ka ng oo o hindi, ibig sabihin may idea ka kung ano yon. At mapaghihinalaan ka ng mga sundalo o nung kung sino pa man dyan, na bahagi ka nun, na miyembro ka nun, magiging delikado ang buhay mo. Ang ibig ko pong sabihin, doon pa lang po sa unang pag-orient nila sa akin kung ano yung Kabataang Makabayan, itinatanim na agad nila sa isipan ko na dahil alam ko na itong bagay na to magiging delikado na yung buhay ko. Ngayon po, sa loob po ng 3 taon, naging aktivista po ako. Pero yung unang taon ko po hanggang pangalawa, nag-aaral pa po ako noon eh. Hanggang sa nung pangatlong taon ko na po, medyo doon ay pangalawang taon ko po sa PUP, second year po ko, doon ko na po talaga napabayaan yung pag-aaral ko. Andiyan yung kinukumbinsi na ako ng mga kasamahan ko na, dito ka na lang matulog sa Charlie Del Rosario Hall. Kasama ka na lang namin para maaga tayo makapag-room to room bukas, kinabukasan. Hanggang sa kinukumbinsan na nila ako, huwag ka nang pumasok.
second year ako, marami na po akong binagsak na subject nun. Nawala na po ako ng gana talaga mag-aral. Ngayon, ginrab po nila na opportunity yun na sinabi nila sa akin, total ganyan din lang naman, na bumagsak ka na sa mga ilang subject mo, gawin mo yung malaking pagkakataon para makapag full-time ka na, mas magiging madali para sa iyo mag full-time. Yun po yung sinabi nila sa akin. Sa loob po ng 3 taon, naging aktivista po ako. Pero pagkatapos po nun, nakaramdam ako sa sarili ko na parang ayoko na. Gusto ko nang maglaylo. 2 buwan po, hindi ako nagpakita sa kanila. Pero after nun, may sumundo po uli sa akin na kasama ko kasi alam po nila yung bahay ko. Kinumbinsi na po ulit ako. Doon na po ako na-recruit nila na para sumapi na po sa NPA, yung People's Army po. Bali, ang naging pamamaraan po namin sa pagpunta do sa unit. Ako po sa unit po ako sa Mindanao na pasok. Saan? Sa una po, 3 buwan po ako sa Bukidnon. Pagkatapos po ng 3 buwan sa Bukidnon, 3 buwan na ulit po sa Compostela Valley. Tapos, after po ng Compostela Valley, umalis na po ako. Anong year ka sa Compostela Valley? 2017 po ako sa pumasok ng October. Tapos, umalis po kami ng Compostela Valley ng April 2018. Okay. Ayun po. Tapos, ayun, hanggang sa, nung pag-alis po namin doon, meron po kasi akong kinakasama na ngayon. Sabay kaming umalis doon sa unit, dati rin po siyang NPA. Former rebel din po siya. After po namin umalis sa unit, nabuntis po ako kasi nagsasama na po kami. Hanggang sa nanganak na lang ako. Tapos po, sinubukan ko pong kumontak ulit sa kanila. Kasi para sana manghingi ng tulong na pampinansyal kasi mga anak ako. Tapos, sabi lang nila sa amin, sige, tutulungan namin kayo, pero kahit piso wala akong natanggap. Doon ko po unang naramdaman na, dahil ba, umalis na kami doon sa organisasyon. Wala na kaming pakinabang sa kanila. Yung kinakasama ko po ngayon, 5 taon siya doon nag-NPA. Naging commander pa po siya ng isang platoon. Siya yung isa sa mga palaging inuutosan para pumatay. Tapos, magkano lang na para sanang tulong kahit piso wala silang ibinigay dahil wala na silang pakinabang sa amin. Dahil mas pinili namin na umalis na lang doon, talikuran na lang yung magulong buhay na yon. Pagka ilang buwan po, sinubukan ko uli kasi nagkasakit yung anak ko. Baka may tulong naman kayo. Wala talaga. Doon ko po napag-isip-isip na sumuko na lang talaga sa sundalo kasi sa loob po na ilang buwan nabuntis ako, hindi ko po talaga naisip sumuko sa mga sundalo kasi nakatanim pa rin sa akin yung takot na ang tinatatak nila sa amin, pag nahuli kayo, magsumuko kayo dyan, tutorture nila kayo, hanggang sa mapaamin kayo sa lahat ng nalalaman nyo. Yan yung sinabi nila eh. Pero awa po ng Diyos, yun, nakapag-desisyon po kami mag-asawa na subuko na lang sa mga militar. At hindi ko po inaasahan yung magiging approach nila sa amin na hindi naman sila marahas. Sinundo pa kami ng maayos. Alam nila na hindi kami komportable na may mga barel. May isang barel lang silang hawak pero para sa seguridad lang. Lahat po ng kailangan namin. Sinubukan nila kami tulungan sa lahat ng alam nilang paraan. Tapos ngayon po, sa totoo yung pagsasalita ko pong ito, alam ko po na magkakaroon ng magiging delikado yung buhay ko kasi may expose sila eh. Pero itong mga nanay po na nandito, kilala ko po kasi yung mga anak nila. Pakiramdam ko po isa ako sa mga responsable kung bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakakauwi sa mga pamilya nila. Ako po maswerte ko kasi nakita pa ako ng nanay at tatay ko ng buhay. Kaya po ngayon, kahit nakatakip yung mukha ko, naglalakas loob po ako na sabihin yung storya namin. Kasi hindi naman talaga alam to ng mga Pilipino, ng mga masang Pilipino, lahat itong mga bagay na to. Marami pa pong hindi nakakaintindi sa nangyayari sa amin, sa mga nangyayari sa amin. Ngayon, gusto ko lang pong nagdesisyon po ako magsalita dito para makarating na din doon sa mga dati kong kasamahan na maawa kayo doon sa mga magulang na gusto lang naman makasama yung mga anak nila makita pang buhay. Wag mo sanang ipagdamot yun.
Mas naiintindihan ko po yan ngayon kasi nanay na ako. Dati yung sinasabi sa akin ng nanay ko na wag mong gawin to, wag mong gawin yan, hindi ko yun naiintindihan eh. Kasi responsibilidad ko lang yung sarili ko. Pero nung nagkaroon ako ng anak, doon ko mas naiintindihan kung ano pa yung sinasabi nila na yung sakripisyo ng isang ina sa pagpapalaki ng anak. Yun ko lang po yung mas naiintindihan. Huwag niyong gawin na yung mga pang-pamilya mismo yung gagamitin yung kasangkapan para mag-away-away sila. Sobrang laki ng pagkakaiba na tinuturo nila sa libro kung ano yung mga organisasyon sa aktual na naranasan ko kung ano yung organisasyon. May karanasan pa po kami doon. Nagka-enkwentro po sundalo at kami. Yung mga kasamahan po namin may napatay silang sibilyan. Pero ang command sa amin, ng aming commander, huwag niyang sasabihin sa mga masa na tayo ang nakapatay niyan. At sasabihin natin sundalo yung nakapatay niyan. At yung napatay pa po namin sibilyan, pakisuyo lang po namin na bilhan kami ng bigas. Simula po noon, isa po yun sa mga nagpakita sa akin, parang sumampal sa akin na yung organisasyong sinalihan mo, hindi yan yung tamang gawin. Ako po, nagawa ko pong talikuran yung pamilya ko kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Akala ko nasa tamang direksyon ako. Akala ko yung ginagawa ko makabubuti para sa lahat kasi yun yung tinatak nila sa isip ko. Pero pagbalik ko sa pamilya ko, wala namang nangyari. Sa ilang taon, 3 taon ako halos na sumama-sama sa kanila. Ganun pa rin yung sitwasyon ng mga magulang ko, ng pamilya ko, kaya hindi totoo yung mga sinasabi nila na may magkakaroon ng malaking pagbabago. Sige, uminom ka muna ng tubig. Ano, mayroon ka pang sasabihin? Matanong muna kita. Inom ka muna ng tubig para... Inom ka muna. Ikaw ay taga Manila? Saan ka? Taga dito po ako sa Maynila. Manila. Estudyante ka ng PUP. Opo. Yung husband mo na asawa mo saka doon sa Doon po siya, lokal po siya sa Mindanao. taga Mindanao siya. Opo. Ikaw, estudyante dito, paano ka nakarating sa Mindanao? Bali po, noong 2017, nagkaroon po ng Manilakbayan. Ano yung Manilakbayan? Yung Manilakbayan po, di ba po yung sa Mindanao, mula sa Mindanao, may dinadalang mga lumad, mga katutubo dito sa Maynila para sabihin daw nila yung mga hinanaing nila sa gobyerno. Ngayon po, mula po dito sa Maynila, papauwi po nila ng Mindanao noong September 27, 2017 po. Sumabay po kami, 23 to 25 kami ng mga estudyante galing dito sa Maynila, na ang plano lang po noon ay integration sa mga, alam po namin lahat na mga larangang gerilya na po yung papasukan namin. Tapos ang mga program po namin doon, merong magpumunta lang doon ng 1 week, 1 month, 3 months, 6 months. Sumabay po kami sa bus ng Manilakbayan. Land travel po. Kaya pala talagang nung ako'y provincial director ng Kumbal, nagtataka ako, pag may checkpoint na may NPA na magche-checkpoint doon sa papuntang Diwalwal, ang report sa akin ng mga na-checkpoint na mga habal-habal driver ay mga Tagalog man sir, hindi man mga Bisaya. So kayo na pala yun. Ha? Kasi expected na mga rebelde doon sa amin, mga Bisaya. Dahil Kumbal eh. Pero, mga Tagalog daw ang mga rebelde. So para na rin kayong PNP. You can be deployed anywhere in the Philippines. Opo.